Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema. Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Ulo ng ating mga nagbabagang balita. Presyo ng bigas patuloy pa ring tumataas. Baisu School of Medicine binuksan na. Isang bata ang patay matapos bugbugin ng kanyang sariling ina. Isang guro ang pinarangalan mula sa Central Elementary School. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live tayo ngayon sa Bohol Island State University Main Campus. At ito ang Baisu Patrol! Para sa mga nagbabagang balita, presyo ng bigas patuloy pa ring tumataas. Para sa karagdagang detalye, narito si Jane Ann Ancog. Jane? Maraming salamat, Rubilin. Sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Sa Kugon Market sa Tagbilaran City ay nasa 50 piso na ang kada kilo ng pinakamura ang bigas. Doble sa ipinangakong 20 piso na bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noon ay nasa tabi ko si Ate Jessa upang tanungin kung ano ang kanyang masasabi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. So ma'am, ano po ang inyong masasabi tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas? Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas po ay mahirap po sa amin bilang isang simpleng mamamayan sapagkat nahihirapan po kaming i-budget ang sweldo ng aming mga asawa at kung paano pagkakasyahin na mabili lahat ng aming pangangailangan po. Maraming salamat po, ma'am. So, una nang sinabi ng Masagana Rice Industry ng Department of Agriculture na ang pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa mataas na presyo ng produksyon ng palay sa Pilipinas at sa ibang bansa. Bukod pa dito, kasama rin sa dahilan ang pagpapatuyo ng palay ngayong tag-ulan. Iyon lamang po, balik sa iyo, Robilin. Maraming salamat, Jane. Para sa iba pang balita, Baisu School of Medicine binuksan na. Live na live si Rigel Pulido sa Bohol Island State University. Rigel? Maraming salamat, Robilin. So, andito tayo ngayon sa School of Medicine na kung saan ipinagdiriwang ang makasaysayang okasyon. Isinagawa ang opisyal na paglungsad at pagbukas ng School of Medicine sa Bohol Island State University Main Campus. Ipinagdiriwang ng komunidad ng Baisu ang pagsisimula ng prestigyosong medical school, isang hakbang tungo sa pagpapalakas ng sektor ng kalusugan sa lalawigan ng Bohol. Dumalo sa nasabing okasyon ang mga opisyal ng paaralan, mga guro, mga mag-aaral at iba't ibang miyembro ng komunidad. Pinangunahan ng mga leader ng Baisu ang seremonya, kung saan ipinakilala ang mga layunin at pangarap para sa School of Medicine. Ang bagong paaralan ay magbibigay daan sa mga estudyante na nagnais maging doktor, naglalayong makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng mga taga-Bohol, at pati na rin sa iba't ibang lugar. Inaasahan na ang School of Medicine sa Baisu ay magdadala ng mataas na kalidad ng edukasyon at magiging daan para sa pag-unlad ng medisina sa rehiyon. Sa paglunsad na ito, bukas ang pinto para sa maraming oportunidad, kaalaman at pag-usbong para sa mga nagnanais magsilbi sa larangan ng medisina. Ito ay isang tagumpay na nagbibigay inspirasyon sa komunidad ng Baisu at isang bagay na pinupuri at pinagkakatiwalaan ng buong lalawigan. Yun lamang, balik sa iyo, Robilin. Maraming salamat, Rigel Pulido.
Kakapasok lamang ng balita, resulta ng halalan 2023 lumabas na. Alamin natin ang update kay Karen Roslinda. Karen? Breaking news! Resulta ng halalan lumabas na. Narito na ang partial na resulta ng halalan na umuna sa pagka-presidente si Ferdinand Marcos na sinundan ni Leni Robredo at sa pagka-vice presidente naman ay nangunguna si Sara Duterte na sinundan ni Kiko Pangilinan. At para sa buong detalye, bisitahin lamang po ang www.baisupatrol.com.ph. Para sa iba pang nagbabagang balita, isang bata ang patay matapos bugbugin ng kanyang sariling ina. Para sa karagdagang detalye, nagpapatrol Kimberly Burado. Kim? Maraming salamat, Robilin. Live na live tayo ngayon sa mismong pinangyarihan ng krimen. Kita naman natin, Robilino, ang nakakaawang sitwasyon ng batang ito. Dito naman ay maaari nating ma-interview ang Chief of Police. Chief of Police Charlene, maaari mo bang bigyan ng reperkusyon ang nangyaring ito? Base sa aming investigasyon, ang 11 taon na bata ay pinatay ng kaniyang sariling ina. Binugbog at ginamitan ng walis sa kadahilan ng nalulong sa droga ang sinasabing ina. Kasalukuyan pa namin inimbestigahan ang buong pangyayari. Maraming salamat, Chief of Police Charlene. Kitang-kita naman natin, Rubilino, ang walis na ginamit upang bugbugin ang bata. Maya-maya ay susubukan nating makapanayam ang ina ng bata. Yun lamang ang kabuang ulat para sa balitang ito. Balik sa iyo, Rubilin. Maraming salamat, Kimberly Burado. Para sa Showbiz Patrol, sex scandal ng dalawang artista? Totoo nga ba? Para alamin ang karagdagang detalye, narito si Charlene Vigonte. Charlene? Na live po tayo sa sinasabing naturang lugar na pinangyayarihan ng skandal ng dalawang sikat na artista. Ngayon ay ating hinihintay ang kanilang paglabas upang hingin ang kanilang panig tungkol dito. Ma'am, sir, maaari po baka namin kayong interviewin tungkol sa issue ninyo sa skandal? No comment. Sa ngayon po ay nananatiling tahimik ang kanilang panig at hindi pa natin maaaring mailimbag ang issue tungkol sa kanila hanggat hindi pa napatutunayan ang kanilang ginagawang skandal. At yun lamang po ang kabuuang detalye para sa balitang ito. Balik sa iyo, Robelin. Maraming salamat, Charlene Vigonte. Para sa good news, isang guro ang pinarangalan mula sa Central Elementary School. Para bigyang buhay ang balita, narito si Stephen Felicius. Stephen? Live na live tayo ngayon, Robelin, dito sa Central Elementary School kung saan ginaganap ang pagpaparangal sa mga natatanging guro na may kahusayan, kagalingan at dedikasyon sa pagtuturo. At isa nga dito sa mga bigyan ng parangal ay si Ma'am Mayang Bugnos kung saan siya ay nagtuturo ng 10 taon at talagang misyon at calling ang kanyang pagtuturo. At ngayon, ating makapanayam si Ma'am Mayang Bugnos. Kumusta, Ma'am? Okay naman po. Ano ang pakiramdam na isa ka sa napabilang sa mga nabigyan ng parangal bilang Most Outstanding Teacher of the Year? Bilang isang guro na nabigyan ng parangal bilang Most Outstanding Teacher of the Year, ay ang aking damdamin ay puno ng pagmamalaki at pagkainganyo. Ito ay isang dedikasyon at pagtutuon sa aking pagtuturo. At nagpapahiwatig ito ng aking pagtuturo ay epektibo sa mga mag-aaral. Maraming salamat, Ma'am Bugnos. At ngayon naman, ano ang masasabi mo sa mga taong sumusuporta sa iyo para makuha ang parangal na ito? Talagang malaki ang aking pasasalamat sa mga taong sumusuporta upang makamit ko ang parangal na ito. Ang kanilang suporta ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon at motibasyon upang mapabuti ko ang aking pagtuturo sa kanila. Congratulations, Ma'am, at maraming salamat. Maraming salamat din. Yun lamang ang kabuong detalye para sa aking balita. Balik sa iyo, Rubilin. Maraming salamat, Stephen Felicius. At yun lamang po ang mga nagbabagong balita para sa araw na ito. Muli, ako si Robelyn Paredes at dahil gising na gising ang mga balita, patuloy kami nagpapatrol sa mang dako ng mundo. Ito ang
Spicy Patrol.